At so yun mga bossing, yan, welcome back nga muli sa ating channel, July M. At syempre, para sa episode natin for today, finally, i-upload na natin o ipapakita natin sa inyo yung fully finished no project natin dito sa San Pablo City, Laguna. So actually, bago tayo mag-start dito sa ating video, so share lang natin sa inyo yung about sa mga nangyari nitong past months, no? Yung mula nung naging project natin sa Cavite, Batangas, dito sa San Pablo. So napakarami mga bossing ng struggles, napakarami ng mga problema, napakaraming naging pagsubok na dumating dito sa atin. Pero syempre, nalapasan natin yung mga bossing. So, nagkaroon tayo kasi ng problema sa manpower. And then, nagkaroon tayo ng problema about sa quality of works. Syempre. And then, napakarami natin naging problema mga bossing. Actually, itong project natin sa San Pablo City na to ay may babalikan pa nga tayo by Sunday. So, may babaping pa tayo dito na gate. And then, may i-retouch tayo ng mga ilang butas-butas sa pinaka-firewall. Dahil may mga nagli-leak na walls. So, syempre ako gusto ko maging transparent. And then, marami kasing mga nakalimutan na patsihan ng mga butas. So, it took sa 4 times ko na yatang pinaayos yung wall na yun, pero natulo pa rin. So, ako na mismo yung pumunta dun sa wall. And then, nakita ko yung problema. Marami pala siyang mga naiwan ng mga butas na hindi natakpan ng ating mga ginagamit na waterproofing. And then, so by Sunday, ayusin natin yan. And then, ito, tara mga bossing. Papakita natin sa inyo yung video nung finish product natin dito sa San Pablo, Laguna. So, bali, ang may-ari nga pa rin ito mga bossing, kung di nyo itatanong, ay si Sir Tim. Tatago na lang natin sa pangalan na Sir Tim. Isa siyang foreign. So, Amerikano siya mga bossing. And then, engineer pa siya sa Amerika. And then, ang kanyang wife naman ay siyempre Pilipina, Pinay. Tago na lang din natin sa pangalang Tita Kay Ganda. So tara mga boss, umpisa na natin to. So yun mga bossing, at last, so bali ito na nga, ipapakita na nga natin sa inyo itong ating naging project dito sa San Pablo City, Laguna. So itong project na to mga bossing, so marami man tayo naging struggles, marami man tayo naging problema. So at last, ayan, so malapit na nating matapos. Ito na lang mga bossing, bali dito sa may gate, itong labas na to, may babalikan tayo ditong bapping. Dahil nga hindi namin natapos kanina ng kompleto yung paghahasa nitong gate kasi nga ulan ng ulan dito sa San Pablo. So sa Sunday babalikan natin kasi kailangan natin umuwi ng Quezon City because of ayan, birthday ng asawa ko. So syempre yung presence natin kailangan nandun. So ito mga bossing, ang lote nito ay almost I think 200 square meter plus. And then dito sa front niya makikita niyo meron tayong naging setback dahil yung kalsada dito is medyo masikip. So kailangan natin magkaroon ng setback para pag mamanubra ng sasakyan hindi mahirap lumiko. So total malawak naman yung kanilang lote. So mga bossing nga dito sa front natang ng bahay na to, yan, makikita niyo meron tayong stainless gate na merong mga plain sheet. Ayan. So may louver design para may konting vision, and then syempre plain sheet, mas more on plain sheet para hindi kita yung nasa loob. And then nga pagbalik na nga natin, tatapusin natin yan. And then itong wall na to, kita nyo meron siyang design na tiles sa gitna, and then nilagyan natin syempre ng wall lamp. Ayan, then nilagyan din natin ng moldings at kinulayan natin ng white, and then light dark gray. Ayan, so ang ginamit natin na tiles dito is porcelain na tiles. Yan, rock design. So napakagandang design, no? And then syempre may mailbox shop. Pagpasok natin dito, meron tayong service entrance na gate. Ayan, so dito makikita natin sa loob. Ayan, so makikita ninyo napakalawak ng kanilang front. So ito, kita nyo may tambayan dito sa parte na yan. And then meron ditong konting landscape. Ayan, tatapusin pa rin natin pagbalik natin yung pintura ng ating rustic wood design. So hindi na rin natin natapos yan. So bali dito meron tayong tiles na 60 by 60 na heavy duty tiles yung ginamit natin dito for outdoor na kulay gray din siya. And then meron tayong accent na 4 by 4 yan na heavy duty tiles din, no? And then ito yung pinaka front ng bahay, siyempre bubungad sa atin yung ayan, main door. So bali sa main door natin mga bossing, makikita natin na meron tayong double swing
door na nilagay. And then meron siyang fixed glass sa magkabilang gilid. Yan, meron din tayo ditong design na tiles. Yung design natin dun sa labas ng wall natin, same nitong, ayan, design natin sa gitna ng ating house. Ayan, so maganda din. Bali dito naman, ito meron tayong fixed glass malapit dun sa hagdanan. So bali tempered glass yung ginamit natin dito. And then frameless. Sa umaga, frameless yung ating tempered glass. Pero sa gabi, syempre makikita yung shadow or yung ating framing dahil sa sinag ng ilaw. Ayan, so hanggang taas yan mga bossing. Ayan, and then syempre meron din tayong canopy dyan sa labas na design. And then ito, meron tayong maliit na balcony sa tapat ng master bedroom. Ayan, so para meron tayong konting tambayan dyan. And then dito naman, at so ito mga bossing, so pagpasok natin dito nga sa main door, so makikita nyo, meron din tayong design na wall lamp dito sa kanyang wall. So para paggabi, yan, kita nyo maganda siyang tingnan. And then meron din tayo ditong mga downlight sa ceiling. So bali yung ceiling natin dito is PVC panel na may wood design, seamless PVC panel yung ginamit natin dyan. Yan, napakagandang tingnan mga bossing, simple lang. Then pagpasok nga natin dito sa kanilang main door, eto, ang bubungad sa atin, yan. At so dito makikita nga natin mga bossing yung ating TV console. Ayan, and then kita nyo, napakaganda ng ating TV console, no? Simpleng design lang. And then meron din siyang mga open shelf. Ayan, makikita nyo mga open shelves. Yung mga open shelves na yan mga bossing, ayan, made out of plywood, Santa Clara marine plywood, and then Duco paint. So napakatibay ng pagkakapintura niyan. Naka K92 pa yan mga bossing. And then meron siyang mga WPC fluted panel design. Ito mga boss, yung ating WPC fluted panel na ginamit dito ay talagang napakamahal mga bossing. Sa pagkakaalala ko, parang 3,300 ang presyo niyan mga bossing. Ayan. So talaga napakamahal pero ang ganda naman niya. So gaya nga nasabi natin mga bossing, pag magko-construct tayo ng bahay at meron lang din tayong budget, doon na tayo sa mga quality materials. Di baling mahal, at least yung quality na bibigay sa atin ay pang matagalan. Ayan. And then dito nga pala yun. Sa likod ng TV natin, meron din tayong laminated na, ayun, yung pinaka-kinakabitan ng TV natin, no? So, bali naka-laminate siya. Gumamit tayo ng Formica dyan na may wood grain din. And then yung sa likod niyan, nung pinaka-console natin, meron siyang design din na UV marble sheet. Ayun, UV marble sheet ang bili natin dyan. Is around parang mga 3 to 4,000 din yung ginamit natin dyan. And then ito, may mga ilaw tayong makikita dito. So, pag binuksan natin, yung ating mga switch, ayun. So, iilaw yung ating mga shelves. Okay. So, kita nyo mga boss, ayun. Yung ating mga open shelves na yan. Actually, may mga tape pa. Tatanggalin ko pala yung tape. Ayan. And then, may ilaw din ito. Siyempre, sa likod ng ating TV. Ayan, so para pag pinatay natin yung mga ilaw natin, mga bossing, ay makikita nyo yung ganda ng ating, ayan, papatayin natin yung ilaw natin para makita natin yung ganda ng ating TV console. Ayan. Ayan, so patayin yung ilaw natin. So makikita natin yung ating mga ilaw. So may ilaw din siya sa ilalim. Ayan, gamit yung ating strip light na color white. So kayo nang bahala mga bossing kung anong gusto nyong ilaw na ilagay dyan. Pero yung kalimitan na nilalagay nga namin dyan, yung strip light na ilaw. Ayan, so yung kulay naman yan, either RGB or regular strip light, walang problema. Kung ano mga gusto nyo. Okay? Ayan, so kita nyo mga bossing. And then, may ilaw pa rin ito dito sa cabinet na to. Ayan. So pag binuksan natin, yung cabinet natin, so makikita natin yung ayan, laman nung nasa loob. Ayan, actually, mayroon pa yung dalawang ilaw. Ayun, hindi ko palang tatanggalan ng plastic. Kasi nung pininturahan, nilagyan ng plastic. So, pagbalik natin sa Sunday, yung mga balance ng trabaho, okay, gagawin natin yon. Ayan mga bossing. And then itong living room na to mga bossing. So, kita nyo, meron tayong design na cove ceiling. So, simple lang mga bossing. And then nilagyan natin ng PVC panel. Ayan, so kita nyo, simple lang yung ating design. And then, ayan, meron tayong mga pin light. Ayan, so napakaraming ilaw nito mga boss. Pag silindahan nyo to, napakaraming ilaw. Ayan. And then, meron din siyang pan sa gitna. So, ayan, para pag walang aircon, pan lang tayo, okay siya. And then, makikita nyo mga bossing, may strip light. So, yung remote, hindi ko pa pala sila nabigyan ng remote, bibigyan natin sila ng remote. At para napapalitan yung ating
color ng strip light. So ito kasi RGB. RGB yung ginamit nating strip light dyan. So maraming kulay. Ayan, bibigyan lang natin yung remote. And then dito, so pag after ng living room, makikita naman natin yung bar counter. Ayan mga bossing. This bar counter is dinesign ko. Yes mga bossing. Natututo tayo mag-design, no? Ayan. So yung bar counter natin sa malayo. Ayan, pag tinignan nyo. Ayan yung itsura niya. So bali yung sa bar counter naman natin, mga bossing. Simple lang yung materials na ginamit natin. 60 by 120 na porcelain marble design na tiles. Yan yung request kasi ng may-ari. And then meron siyang, ayun, WPC rin. Ayan, may panel din siya sa gitna. Ayan, kulay gray. And then meron siyang ilaw sa ilalim. Ayan. Ayan, so para pag gusto mo mag-chill-chill, patayin mo lahat ng ilaw sa bahay. And then yung ilaw lang dyan ng bukas, okay na mga bossing. Ayan, so and then meron din siyang ilaw sa gitna, sa pinaka-ledge ng ating bar. Ayan, 3 pirasong downlight. And then, dito naman, so meron din tayo ditong ginawang ledge na may WPC. Panel din tayo nilagay, ayun, hanggang dun sa ibabaw. And then sa gitna naman niya, makikita nyo, meron tayong nilagay na UV marble sheet din. Yan, pinaka-accent. Tapos meron din tayong open shelves na nilagay dyan. Napakatrabaho nitong gawin mga bossing. And then, yan, kita nyo, binalot natin siya ng UV marble sheet and then nakakanto mesa. Actually, lalagyan pa, i-retouch natin pala siya, no? Ating mga filler sa mga gap. At saka yung sa mga, yung kantuhan niya, hindi pa pala ito nalagyan. Ayun, lalagyan natin to pagbalik natin sa Sunday. Yan yan, para nakikita natin yung mga ibang trabaho, para mas maganda. Yan. And then, dito naman, ayan, sa kitchen. Simple lang din yung kitchen, mga bossing. So, pasensya na kayo mga boss. Dito nga pala ay, dito na nag-i-stay yung may-ari nung bahay. So, kaya makikita niyo, mapapansin niyo, nagagamit na yung bahay. Simple lang din yung design natin, mga bossing. Yan. Same ng ginamit natin na materials sa ating kitchen, dun sa ating bar counter. And then, sa cabinet naman natin, gumamit din tayo ng Santa Clara na standard marine plywood, no? So, napakatibay niyan. And then, duco finish din na white dahil yan yung gusto ng may-ari. And then, dito naman, so, bali dito, after ng ating kitchen, dito naman yung ating dining area. Ayan, so makikita ninyo, napakasimple lang din ng dining area natin. And then, meron din tayong ceiling design na back-to-back na cove ceiling design. Hindi lang natin nabuksan yung ilaw ng kabila. Then, meron niyang ilaw. And then, meron din tayong WPC. Yan, panel na ginamit. Pang-accent. So, napakasimpleng tingnan mga bossing, pero maganda sa mata. And then dito, ayan, nagpalagay si ma'am na request niya, wall accent. Bali sa wall accent niya, meron tayong nilagay na UV marble sheet na kinabit natin. So, kaysa gagamit tayo ng mga tiles, ayan, ito yung mga materialis na ngayon na lightweight. Tsaka kagandahan sa kanya, yung dugtungan niya is minimal. Or so, kakaunti lang kasi malaki ang UV marble sheet. 4x8 yung kanyang size. So, kaya yung dugtungan niya is kakaunti. Unlike kung maggagamit tayo ng tiles, maraming dugtungan. Tsaka easy to install. And then, meron din tayo WPC panel na accent dyan. And then, tapos, nilagyan natin ng open shelves. Yan, may ledge. So, para lagay ng mga display. And then, dito naman sa baba, so, ito yung ground floor natin. Meron tayo dito common CR sa baba. So, simple lang din yung CR natin. Pasukin natin. Ayan. And then yung CR natin. And then dito naman sa likod, mga bossing, pagbukas natin ng back door, makikita naman natin yung ating laundry area. Ayan. So, yung laundry area nila ay kasi laki ng bahay namin. Ang laki ng laundry area nila, mga bossing. Oh. Ayan. Laundry area nila, yan. Kita nyo, di ba sobrang laki, napakasarap maglaba sa ganyang kalaking laundry area, no? Talaga namang kahit napakarami kang labahin, walang problema. And then dito yung dirty kitchen. Ayan. So, yung loob kasi, mga bossing, syempre hindi naman tayo pwedeng magluto sa loob ng bahay. Yan. And then ito, meron pala tayo ditong stock room. Stock room, pwedeng guest room. Ayan. So, marami siyang pwedeng paggamitan. Kita nyo, napakalaki ng mga bossing. Bahay na yung kanilang dirty kitchen at laundry. Yan. Sa ground floor nga pala natin, mga bossing, may napapansin kayong kurtina. So, bali ito ay access natin papuntang garage. Meron tayo dito kasing sliding door na French type.
Ayan. So, bali ito, yung ating, yan, sliding window na French type papuntang garahe. So, kahoy yung nilagay natin para safe, no, matibay, and then marami siyang lock. Ayan, mamaya pupuntahan natin yung garahe paglabas natin. Akit muna tayo ng second floor. Dito nga, pag akit natin dito sa second floor natin, so makikita natin dito yung ating hagdanan na may wood planks. And then, naka-varnish ng napakaganda. And then, meron din tayong handrail, nakahoy din. Then, nakita nyo, may varnish din. Ang ganda nung ano. Ganda nung pagkaka-varnish. Sana, in the future, ganito rin kaganda yung bahay ko. And then, meron tayong, ayan, rail. Yung railings ng ating hagdanan na tempered glass na may stainless framing. Ayan, di ba? Simpleng design lang siya, mga bossing. And then, makikita natin dito pag akit ng second floor yung ating high ceiling. Ayan, siyempre bubungad nga sa atin mga bossing yung ating high ceiling na may ayan, chandelier na ilaw na napakaganda. And then may cove ceiling design, and then meron tayong pin light. Ang ginamit din natin accent sa gitna is yung ating WPC pa rin na PVC panel. Ayan, napakasimpleng design lang mga bossing. So pag akit natin, so yung ating thread, yan nga, yung ating wood planks, and then yung ating riser is paint naman siya. Ayan mga bossing. So pag akit natin dito sa second floor, ang makikita natin dito, siyempre yung ating tiles pa rin. Yung ating ginamit sa baba, ayan. Sa ground floor, yung ating wood planks tiles na ginamit, sa ground floor ay same nitong second floor. And then makikita natin dito, meron lang ditong 2 rooms. Ayan. Master bedroom. So hindi na natin papasukin yung master bedroom dahil andyan na sila. So for privacy, so dito lang tayo sa labas. And then hindi na rin natin papasukin yung kwarto sa kabila. Mga bossing, no? Dahil nga meron na dong tao. And then dito, pag akit natin sa second floor, so makikita nyo, yan, tutumbukin agad natin pag landing natin dito sa slab ay yung wall accent na same nung sa baba. So bali ang wala lang dito is yung ledge. Yung open shelves na design natin, pero meron din siyang UV marble sheet, and then meron siyang WPC panel pa rin. And then dito meron silang binili. Ito binili na nila to. Ganda, no? Simple lang, pero napaka ganda. And then dito naman, syempre, meron din tayo dito. Ayun, may cove ceiling design pa rin tayo na may mayroon pa rin PVC panel sa gitna. Okay, and then yung ating common CR. Yung common CR natin dito, mga bossing, sliding na lang yung ginamit natin sa pinto para hindi siya matakaw sa space. Ayan, kasi kung gagamit tayo ng pinto, may swing. So, medyo sa space pa. Ayan. So, same design nung nasa ground floor. Ayan, meron tayong lavatory, cabinet, yung ating water closet, shower lang ang napadagdag dito. Ayan. So, yung tiles na ginamit natin sa CR, dito sa common sa taas, ay same nung tiles sa baba. And then, na pinagkaiba lang nito, pintura yung ceiling niya. Piston board. Ayan. Maganda mga bossing. And then, naka-varnish din yung ating sliding door. Ayan. So, bali dito naman sa terrace natin, so, meron din tayong sliding door. Ayan. So, dahil nga, meron tayo ditong terrace. Ayan. Ito yung ibabaw ng garahe. Ayan. So, bali yung terrace natin, mapapansin nyo mga bossing, maliit, palaki. Dahil nga dun sa korte ng lote. So, yung terrace na to, yan, simple lang din mga bossing. Meron tayong wall dito. And then, meron tayong stainless grills for safety. And then, meron tayo dyang canopy. Nilagyan natin ng 3 pin light. Ayan. So, yan, napakasimple lang din ng terrace nila. And then, bababa naman tayo. Ayan, so lastly, yung ating garahe mga bossing. So kita nyo, napakalawak ng garahe. Ay, kahit siguro around 1, 2, 3, 4, 5 sasakyan mga bossing. Kahit 6 pa hanggang doon sa harapan nila ay kasyang-kasya. Ayan, sa haba nito. So bali dito, sa gilid ng ating dirty kitchen na bahay natin, meron ditong CR na para sa common. Para yung mga bisita, ayan, hindi natin bubuksan, ay hindi napapasok sa loob ng bahay. So ito talaga, nirequest talaga ng may-ari ng bahay na maglagay ng CR sa labas para yung mga bisita, kahit madumi yung kanilang tsinelas, paa, walang problema. Hindi makakadumi sa loob ng bahay. So dyan lang. And then para mabilis din yung access, no? So para may privacy pa rin sa
loob ng bahay. So hindi makakatagos ang tao mga bossing. So bali yan mga boss, ito yung ating video ng ating bahay, no? And then yung garahe nga pala natin, meron din tayong ginamit na PVC panel. Talagang magsasawa kayo mga bossing sa PVC panel. Napakaraming PVC panel dito. And then ito yung ating, ayan, yung sliding door. Papunta doon sa may dining area. Ayan, ginamitan ng French type na pintuan. And then nilagyan natin ng corduroy design para molding. So para nakikita nyo, simple pero napakagandang tingnan mga bossing. Ayan mga boss.